Nagbida-bida na naman itong si Lynette kahit ang totoo talaga ay wala naman talaga siyang maitutulong kahit sumama siya sa mga rescuer. Dahil ano ba naman ang laban niya sa mga tauhan nitong si Moira at may mga hawak pa na baril. Natitiyak na kapag naroon siya ay lalo lang siya magiging sagabal at mahihirapan ba ang mga rescuer. Balit, sadyang ganun ang kanyang papel dito sa teleseryeng ito. Kung kaya't wala silang magagawa kundi isama nga itong si Lynette dahil yun ang kanyang role. At pagdating doon na ay agad na nakita ni Moira ang sinasakyan nilang bangka. Kung kaya't itong si Moira ay nagtakip na ng mukha at lumayo na. Kung saan nasa baybay siya at nag-aantay na madakip na nga itong si Annalyn. Pagtungtong pa lang ng isla ay kinakabahan na itong si Lynette. Palingon-lingon na siya, agad niyang tinitingnan kung saan nga ba itong si Annalyn. Agad na rin nilang hinanap ang lugar. Baka sakali nila na makita si Annalyn at itong si Justine. Ang hindi nila alam ay kasalukuyan na ngang hinahabol ito ni Dax dahil gusto na ngang ipatumba ni Moira dahil sa pag-aakalang sila lang ang nakakaalam. Subalit hindi alam ni Moira ay nakarating na rin sa pantalan at maraming nakakaalam na buhay talaga siya. Pornado na naman ang kanyang mga plano na magtago sa batas dahil maraming may alam at malamang si Giselle ay nakapagsabi na rin sa mga kapulisan at maya-maya lamang ay pupuntahan na rin siya para sunduin. Sa kabilang banda, habang ito ngang si Lynette ay paikot-ikot sa naturang isla upang makita ang kanyang anak, ay bigla nga siyang susuguri ng bruha at bigla siyang tatalunan kung kaya't matutumba siya. Dito nga ay sasakalin siya ni Moira. Alit si Lynette ay lalakasan niya ang kanyang loob. Alam niyang malakas si Moira. Subalit kailangan niyang maging malakas alang-alang sa kanyang anak na si Annalyn. Hindi pwede na matalo siya ni Moira. Kung kaya't ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya at inilabas din niya ang kanyang lakas. At nagkataon ngang gumulo nga itong si Moira. Agad na palingon si Lynette sa paligid. Sinubukan niya sumigaw nang sa ganun may makatulong sa kanya at masakloloan siya dahil lihado nga siya sapagkat may baril na hawak itong si Moira. Hanggang sa makita niya ang isang matulis na bagay, agad niyang isinaksak dito kay Moira kung kaya't napaaray ng malakas itong si Moira dahil nagkasugat ang kanyang paa. Hindi siya makalakad na rin ng maayos kung kaya't itong si Lynette ay agad nakatakas at agad na tumawag ng tulong sa iba niyang mga kasamahan. Ilang banda, naghiwa-hiwalay nga ang mga kasamahan niya na iba. Nang sa ganun, mabilis nilang makita si Annalyn at itong si Justine. Subalit ang hindi nila alam ay marami ang tauhan ni Moira na nakarating din doon dahil agad na tinawagan ni Dax nang malaman nga na naroon pala itong si Annalyn at itong si Justine. Ang pakay nila ay mapatay nga ang mga batang ito dahil sa pagkakaalam ni Moira, sila lang ang nakakaalam na buhay siya. Subalit marami nang may alam. Kung kaya't pakay na nila ngayon, lahat sila ay kikitlan ng buhay nang sa ganun wala nang makakaalam na si Moira ay buhay. Kabilang banda, maririnig naman itong si Dokling doon ang tela may isang putok ng baril. Kung kaya't napalingon-lingon siya kung saan ito naroroon hanggang sa hindi niya namalayan na may tauhan na pala ni Moira sa kanyang likuran. At agad nga siyang binaril nito sa kanyang paa kung kaya't sugatan ang kanyang paa at hindi na nga siya agad na makatayo. Tala, ito namang si Doc Ray ay malapit na sana sa kinaroroonan ni Annalyn at itong si Justine. Subalit sa kanyang likuran ay naroon nga itong si Dax kung kaya't nakipaglaban siya. Subalit dahil itong si Dax ay sanay na sanay sa bardagulan, kung kaya't itong si Doc Ray ay mahihirapan lalo't may hawak din na baril itong si Dax. At agad nga siyang puputukan ng baril nito dahilan na posibleng mamatay na nga itong si Dr. Ray dahil nabaril nga nitong si Dax. Di nila alam na maraming pala ang naging tauhan ni Moira na naroroon at may mga hawak pa ito na baril kung kaya't mahihirapan sila at posibleng mauubo sila kapag wala pang rescuer o wala silang pulis na dala. Mabuti na lamang itong si Giselle at tumawag na agad